Araw po sa inyong lahat. Ako po si Tia May Ulasiman mula sa B2B. At sa video ito ay aking ihahayag ang isang napakahalagang advokasya, ang advokasyang pangwika. Sa panahon ngayon ng makabagong teknolohiya at globalisasyon, unti-unting nagbabago ang paraan ng ating pakikipag-usap. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, hindi natin dapat kalimutan ang ating sariling wika, ang wikang Pilipino. Ang wika ay hindi lamang salita, ito ay kaluluwa ng ating pagkatao, puso ng ating kultura at tinig ng ating pagkakaisa bilang mga Pilipino. Ang wika ay daluyan ng komunikasyon at tagapagdala ng kultura. Sa pamamagitan ng wika, naipapahayag natin ang ating damdamin, nais at pagkakakilanlan. Sa bawat salitang bayanihan, utang na loob, pakikipagkapwa-tao, nananahan ang mga pagpapahalagang Pilipino. Kahit iba-iba tayo ng wika, mayroong Tagalog, Bisaya, Ilocano, Hiligaynon, Kapampangan. Ang wikang Pilipino ang nagbubuklod sa atin bilang isang bansa. Ito ang simbolo ng ating pagkakaisa. Sabi nga ni Jose Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Kaya't sa paggamit ng Pilipino, hindi lamang tayo nakikipag-usap, tayo ay nagpapanatili ng ating pagkakakilanlan. Mahalaga ang papel ng wika sa edukasyon. Ayon sa pag-aaral, mas madaling natututo ang mga mag-aaral kapag ginagamit ang wikang kanilang naiintindihan. Kaya't sa ating paaralan, ang paggamit ng Pilipino bilang medyum na pagtuturo ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa ng mga aralin. Ngunit may mga pagkakataong mas binibigyang halaga ng ilan ang wikang banyaga. May ilan pang nahihiyang magsalita ng Pilipino. Subalit, hindi dapat ganito. Ang paggamit ng sariling wika ay hindi kababaan. Ito ay tanda ng karunungan at pagmamahal sa bayan. Ang wika ay hindi hadlang sa pag-unlad, kundi sandata ng karunungan. Ngayon, marami sa ating kabataan ang mas nasasanay sa paggamit ng Taglish o purong English. Sa social media, karaniwan na ang mga salitang, "Hi bes, let's hang out!" Imbis na, "Kamusta? Tara, magsama tayo." Hindi masama ang paggamit ng Ingles. Ito'y bahagi rin ng modernong komunikasyon. Ngunit kapag ito na ang mas pinipili, unti-unti nating nakalimutan ang sariling wika. Ang wika ay parang halaman. Kapag hindi natin dinidiligan, ito'y malalanta at mamamatay. Kaya kung di natin ito pangangalagaan, mawawala ang ating kultura na pagkakakilanlan at tayo mismo ay magiging banyaga sa sariling bayan. Ngunit hindi pa huli ang lahat. May magagawa pa tayo upang isulong ang advokasyang pangwika. Narito ang ilang hakbang. Una, gamitin natin ang wikang Pilipino sa araw-araw na usapan.
maging sa tahanan, paaralan o social media, ipagmalaki natin ito. Ikalawa, tangkilikin ang mga akdang Pilipino. Basahin ang ating mga nobela, pakinggan ang mga kantang sariling atin, at panoorin ang mga pelikulang Pilipino. Ikatlo, gamitin ang Pilipino sa makabagong larangan, sa agham, teknolohiya, at sining. Ipakita natin na kayang makipagsabayan ng ating wika sa modernong mundo. Ikaapat, pahalagahan ang mga katutubong wika sa bansa. Ang bawat dialekto ay yaman na dapat ingatan. Ang advokasyong pangwika ay panata. Panata ng bawat Pilipino na ipaglaban ang sariling wika, sapagkat ito ang ating ugong ng pagkakaisa. Ang wika ay higit pa sa mga salitang ating binibigkas. Ito ay kaluluwa ng ating lahi, diwa ng ating pagkakaisa at haligi ng ating bansa. Sa bawat tula, kanta, liham at salitang ating binibigkas, nananahan ang puso ng bawat Pilipino. Kaya't huwag tayong mahiyang gamitin ang ating wika. Ipagmalaki natin ito saan man tayo magpunta. Ako po muli si Altiami Ulasiman mula sa BED 2B. At ito ang aking paninindigan. Isulong ang wikang Pilipino, wikang pagkakaisa, wikang pagbabago.